O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, nasabi ng mga tao na alam ang value ng diamond na mayaman na sila dahil sa mga nagawang diamond. Pero dahil kulang pa rin ito para maging power source ng Medusa Ring ay sinabi ni Senko na maghahanap sila ng natural na diamond. Kaya nainis ang mga nasa Corn City dahil inakala nila kung iniskam sila ni Senko. Pero sinabi ni Senko na kailangan nila ang mga diamond pareho. Itinuro ni Chelsea ang lugar kung saan sila kukuha ng natural na diamond dahil may mga bulkan doon na sumabog. Kaya nagpunta nga ang grupo ni na Magma at Kinro doon para magmina ng diamond at nakakuha naman sila ng natural na diamond. Sana all ganun kadali makamina ng diamond. Sinabi ni na Senko at Zeno na mas matigas daw ang synthetic diamond kaysa sa natural diamond. At diamond din lang ang gamit pang putol sa diamond. Tsaka gagawa pa daw sila ng sandpaper made of diamond dust na mula sa synthetic na ginawa nila. Gagamitin daw nila ito pang polish sa mga mas malaking natural diamond na nahahanap nila. Inatasan nila si Joel na siya ang gumawa ng mga maliliit na diamond na pwedeng maisalpak sa Medusa Ring. Saka sinabi ni Senko na iyon daw ang magiging huli nilang tawag mula sa expedition team. Dahil nakabuntot sa kanila si Stanley at madali lang sila nitong matutunton kapag matrace ang usapan nila. Pero sinabi niyang palagi pa ring mag-report si Joel sa kanila kung anong natapos nito tungkol sa ginagawang battery. Pero hindi nila alam na gumawa ng coil si Zeno at kada ipinapasok nito ang kuko ay gumagawa ito ng interference. Nagtanong si Kaseki kung anong gagawin nila kapag nakagawa nga si Joel ng battery. Paano nila matutulad ang ginawa nito kung sakali? Sinabi agad ni Chelsea na magpunta sila ng Araxa. Isa itong lugar sa Brazil na maraming mga klase ng natural na bato. Kaya napagtanto ni Kohako ang balak ni Senko na maliban sa mga diamond ay nais din ng bida na magtayo ng city doon. Napansin naman ni Asagiri si Zeno na tahimik lang pero alam na nito ang pupuntahan nila dahil parehas naman silang mag-isip ni Senko. At sumagot ang doktor na pareho lang naman silang rocket specialist. Nang may lapit ni Zeno ang daliri sa isang tornilyo ay namagnet ito ng kanyang kuko na napansin ni Senko. Samantala ay nakuha ni na Stanley ang message ni Zeno gamit ang Morse code na binibigyan sila ng warning. Saka naalala ni Stanley ang sinabi ni Zeno gamit ang Morse code na pagkindat-kindat na pupunta sila ng Araxa. Kaya sinabi agad ni Stanley na pupunta na sila doon saka din umikot ang barko nila. Ipinakita naman ng mga bida na nasa lupa ulit at paakyat-akyat ulit ng mga bundok gamit ang tali na tinawag nilang elevator. Saka din sila muling nagmotor at sinabi ni Senko na kapag nakagawa na sila ng baterya ng Medusa ay gagawa sila ng armas laban sa machine gun ni Stanley. Sinabi ni Ryusui na nasa harap na nila ang mga mineral na kailangan para makagawa ng rocket ship. At hindi daw ito maintindihan ng mga kasama. Kaya ipinakita ni Chelsea ang paraan kung paano tinatanggal ang mga mineral sa lupa. Sinabi ni Chrome na tulad daw ito ng pagkuha ng gold. Pero hindi daw may kukumpara sa kahit saang lugar ang makukuha nilang mineral sa kinaroroonan nila. Mabilis ang pagkilos ng mga bida na gumawa at nagtayo ng bahay na bato. Malaki ang ginawa nila at napuno pa ito ng mga matutulis na kahoy kaya nagtanong si Asagiri kung bakit. Kaya sinabi ni Senko na dahil doon ang last stand nila laban sa grupo ni Stanley. Nagulat ang mga kasama sa narinig at natakot dahil hindi nila ini-expect na pupuntahan sila doon ni Stanley. Sinabi ni Senko na malikot daw kasi ang daliri ni Zeno na may magnet at pinapadalhan ng message ang mga kasama. Pero kalmado lang na sumagot si Zeno na alam nitong balak naman na iyon ni Senko. Dahil balak pala ni Senko na makuha ang barko na pag-aari nila dati na ginagamit na ngayon ni Stanley. Sinabi din ni Ryusui na dahil kailangan nila ito para sa paglalakbay sa buong mundo. Nang gabing iyon ay nag-usap sina Hyuga at Tsukasa at sinabi nilang hindi pa naghilom ang kanilang mga sugat na binaril ni Stanley. At alam nilang dehado sila sa laban kapag umatake ang mga American Commando na kumpleto ng armas. Alam din ito ni Kohako at ang tanging pag-asa lang nila ay ang mga Medusa Rings. Agad silang nag-ayos ng kanilang mga tinalian na Medusa Ring na patibong. May inayos silang recording katabi nito na kapag mapapatid ang tali ay magko-command ito at ma-activate ang Medusa Ring. Saka din sila naghukay at naghanap ng diamond na gagawin nilang battery. Naiiyak si Kaseki, Kohako at Chrome dahil madali lang nilang nasisira ang mga Medusa Rings dahil sensitibo pala ang mga ito. Kaya napapatanong sila kung paano nila magagawang mapalitan ang diamond na battery nito kung sakali. Dumating din si Ukyo na sinabing maging si Joel nga ay nahihirapan sa pag-aaral nito. Sinubukan pa rin nila ang isang Medusa na gumagana ang battery at ipinana ito ni Ukyo sa ere. Tagumpay ang kanilang test pero kung bago lang ang battery nito ay maaari nilang magamit ng paulit-ulit. Sinabi ni Taijo na matatalo ang mga kalaban dahil sa galing ni Ukyo. Ngunit sinabi ni Ukyo na okay sana kaso ay mga sharpshooter ang mga kalaban at tiyak na mababaril siya agad. Sinabi naman ni Taijo na kung may gumagana silang Medusa Ring ay susugod siyang parang baboy damo at gagawing bato ang mga kalaban kasama ang katawan niya. Saka na lang nila ulit babuhusan siya ng revival fluid. Pero sinabi ni Senko na bago pa niya ito magawa ay headshot na siya.
Dahil sa narinig na self-destruct ay nagkaroon ng idea si Chrome. Sinabi nitong lahat sila ay magse-self-destruct gamit ang Medusa ring kapag nakalapit na doon ang grupo ni Stanley. Lalayo sa kanila si Suika at kapag naging bato na silang lahat ay saka sila i-revive ng bata. Kaya napahanga ang mga kasama na magaling na idea ito. Pero sinabi ni Ryusoy na paano kapag ang tao na nakahawak ng Medusa ay mabaril at mamatay agad. Kaya nasabi ni Senko ang plano na ilalagay nila sa tower ang Medusa ring na may katabing speaker. At kapag naroon na ang mga kalaban ay kahit sino sa kanila ang pumunta sa nagkalat na microphone para ma-activate ang Medusa ring. Kaya ito ang naging plano nila at kailangan na lang nilang maibot ang mga Medusa ring gamit ng bagong battery. Pero ang problema ay nahihirapan dahil kahit nakagawa sila ng mga diamond at isinalpak sa mga Medusa ay hindi pa rin ito gumagana. Maging si Joel ay nakagawa na ng madaming mga diamond na sakto sa compartment ng Medusa ring pero hindi pa rin epektibo. Kaya nasabi niyang baka hindi ordinaryong diamond ang ginamit. Maging si Kaseki ay nagdadalawang isip na kung may mangyayari ba sa ginagawa niyang iyon. Kaya sinabi ni Senko na mayroon silang error na hindi pa na-addressan. Sinubukang mamaso ni Chrome ang diamond battery na gawa ni Kaseki at matibay ito. Pero yung mga nalobat na battery ng mga Medusa ay naalala ni Kaseki na mayroong crack ang mga ito. Kumuha siya ng mga sample ng luma na battery at winasak ito sa gitna. At nalaman nilang nahati talaga ito sa gitna at naiisip ni Senko at Zeno na mayroon pa silang kulang na elemento sa battery. Nais sana nila itong sabihin kay Joel para madali nilang pareho na maintindihan ang problema pero sinabi ni Senko na hindi sila pwedeng gumamit ng communication device dahil mahahanap lang sila ni Stanley. Nakasalukuyan naman ng nakarating sa lupa. Inutusan ni Senko si Suika na maging reserve nila na magre-revive sa kanila kapag naging bato na silang lahat. At sasamahan siya ni Francois. Pero naroon si Zeno na nakikinig. Agad namang umalis sina Francois at Suika para pumunta ng ligtas na lugar. Sa isang iglap ay nakaakyat ng puno si Suika at nakita ang pagdating ng hukbo ni Stanley at sinabi kay Francois. Sinabi ni Charlotte sa boss na mauuna na siya at magiging scout sa paligid na pinayagan naman ni Stanley. Kaya nauna nga ito. Sinabi ni Maya na kailangan lang nilang maghanap ng usok dahil kailangan ng mga bida ng apoy sa pagproseso ng mga mineral na mini-mina. Kasama pa rin nila ang mga teen alien na hostages na Ginro at Matsukaze. At nakikita silang pareho ni Suika at Francois na nagtatago sa isang gilid. May poisonous na spider na nais silang lapitan. Pero nang maamoy nito ang amoy ng mga langgam na hari ng kagubatan na iyon ay natakot ito na umatras. Kasabay noon na isa pang spider ang nakita ang scout na Charlotte. Napalingon na lang sina Francois at Suika nang marinig si Charlotte na naging biktima ng poisonous na spider. Pero loko-loko yung imahinasyon ng nagdrawing sa anggulo ni Charlotte. May ibinigay na gamot si Senko kung sakaling makagat man sila ng poisonous spider doon. Nagdadalawang isip si Francois dahil kapag nabisto ang misyon nila ni Suika ay bagsak ang plano nila. Pero inagaw ni Suika ang gamit at mabilis na pinuntahan ang nag-aagaw buhay na Charlotte at inaplayan ito ng gamot. Kaya nabuhay pa ang chicks ni Stanley. Sinabi ni Zeno kay Senko na papatayin silang lahat ni Stanley hindi dahil sa ethics ngunit dahil isa siyang sundalo na sumusunod ng utos para mailigtas ang boss. Samantala balik kay Suika ay nagtaka si Charlotte kung bakit siya iniligtas ng bata na kalaban nila. Dumating ang mga kasamang sundalo ni Charlotte at tinutukan ang bata at sinabing tumigil. Pero dahil hindi nakakaintindi ng English si Suika ay tumakbo ito. Pinagpawisan si Francois sa unang pagkakataon dahil masisira ang plano nila at nasa danger ang bata. Kumuha siya ng kutsilyo at mabilis na sinundan si Suika habang nag-iisip ng paraan. Dahil naroon din naman si Ginro at Matsukaze ay itinapon niya ang kutsilyo sa ere. Kasabay nito na na-corner ng mga sundalo si Suika. Nakita ni Matsukaze ang kutsilyo at automatic na nabuhay ang pagiging swordsman sa kanya at tinapakan ng isang sundalo saka din kinuha ang kutsilyo. Kaagad niyang pinalaya si Ginro na nakalaya. Pero natatakot ang loko sa baril ng mga sundalo na malapit lang sa kanya. Napaupo siya at nag-isip saglit dahil natatakot ito. Naalala nito ang matapang na master ni Matsukaze. Kaya nag-auto warrior mode din siya na pumulot ng kahoy at pinalo ang dalawang sundalo na nawalan ng malay. Saka din agad niligtas si Suika. Kaso ay naging mayabang ulit siya na inisip na ang pogi niya talaga. Pinagbabaril ni Stanley ang kahoy na hawak niya at muling nadakip si Ginro na kanilang itinali. Nakita ni Francois ang lahat at dahil hindi pinatay ni Stanley si Ginro ay napagtanto niyang hindi buo na masama ang mga sundalo na naroon. Kaya agad siyang sumuko at sinabing mga sibilyan lang silang pareho ni Suika. Tinulungan din nila si Charlotte na kasama ng mga sundalo. Sinabi ni Stanley na hindi daw sila pumapatay ng mga sibilyan. Saka dinakip ang dalawa para may dagdag sa kanilang mga prisoner. At parang watermelon daw si Suika sabi ng maskuladong ayaw mong maging syota. Nag-usap sina Francois at Suika at sinabi ng babae sa bata na nakapagpadala na ito ng SOS message sa mga kasama bago sila nahuli. Pero narinig pala ito ng malakas ang pandinig na Leonard at sinabi sa mga kasama.
Sinabi ni Francois na ibinalita lang nito sa mga kasama sa Corn City na nahati na sila sa dalawang grupo. Dahil sa message na ipinadala ni Francois ay nalaman ni Senko ang lokasyon ng mga kalaban. Sinabi ni Senko na mas advantage pa rin sila dahil alam nila ang kinaroroonan ng mga kalaban kahit na hindi kumbinsido si Asagiri. Pero kaagad na nagpatalon-talon si Kohako sa mga puno para iligtas si Suika. Nakarating naman siya kaagad sa kinaroroonan ng mga sundalo at nakita ang mga naglalakad na sundalo kasama ang mga hostage. Pinag-aaralan pa lang niya ang posisyon ng mga kalaban para umatake pero nagulat siya nang nasa likod na niya sina Tsukasa at Hyuga. Sinabi ni Tsukasa na wala silang kaya para malabanan ng harapan ang mga sundalo. Pero inilabas ni Tsukasa ang kinuha nitong speaker na may recording ng parang tunog ng baril. Ginawa daw ito ni Naokyo at ng mga kasama para gawing panggulo kina Stanley. Nagulat ang mga sundalo nang marinig ang putok ng baril na pinatugtog ni Hyuga. At inakala nilang ambush ito kaya agad nagsenyas si Stanley ng battle formation. Agad din silang nagpaputok ng baril at kanya-kanyang hanap ng inaakala nilang umatake. Sinabi ni Tsukasa na mga profesional ang mga kaharap nila kaya habang nagpapaputok ang iba ay umaatake naman ang iba sa gilid. Gustong mailigtas agad ni Kohako ang mga hostage pero sinabi ng dalawa na kailangan nilang magdahan-dahan lang dahil naroon din si Stanley. Kapag nagkaroon ng gulo ay mamamatay ang mga hostage. Sinabi ni Hyuga na ang priority na magawa nila ay masira ang comm device ng mga sundalo. Hindi pa ito makuha ng husto ni Kohako. Pero inilarawan ni Hyuga ang posibleng mangyari na pwede nilang gawin na hostage si Zeno para sumuko sina Stanley. Pero ang problema ay kapag itinawag ni Stanley ang sitwasyon ay magiging kawawa naman ang mga kasama nilang naiwan sa Corn City dahil hostage din sila ng mga Amerikano. Sinabi pa ni Hyuga na kapag nasira na ang comms device ni Stanley ay kahit putulan na nila ng ulo si Zeno ay ayos lang dahil hindi ito maisusumbong sa mainland. Pero hindi daw payag si Kohako sa pagpatay. Sinabi ni Tsukasa na alam na ni Stanley ang hatid nila kapag nasira nila ang radio comms. Biglang tumigil si Maya at lumingon sa pinagtataguan ng mga bida. Saka pa itong umiti na parang aswang na sinabing nahanap din ang pinakamalakas na high school boy. Nagulat man ang tatlong warrior pero agad silang naghanda ng kanilang mga armas at tumalon patungo sa mga sundalo. Sisirain daw ni Kohako ang device. Sinipa ni Tsukasa ang isang sundalo. Samantalang napaikot ng sibat ni Hyuga ang isang bumaril na natalo. Samantalang sinangga ni Kohako ang pag-atake ni Maya ng malakas nitong pagtagpas kaya siya naitapon. Naramdaman ni Kohako na sa unang pagkakataon ay mayroong parang nag-iinit na apoy sa likod niya na wala dati. Dahil daw ito sa mga kasama niyang warriors na back-to-back na nakikipaglaban kasama niya. Dumating ang iba pang mga sundalo na pinapalo lang ni Tsukasa. Kaya nagkaroon ng pagkakataon sina Kohako at Hyuga na makalapit sa target. Pinigilan ni Hyuga ang isa pang sundalo gamit pa rin ang kanyang washing machine sibat. Habang tumatakbo si Kohako ay mabilis hinawakan ni Maya ang isang malaking puno at tinamba ito patungo sa Blondie. Ngunit dumating bigla si Tsukasa na pinigilan ng malaking puno gamit ng kanyang malaking armas. Saka inutusan ng babae na mauna. Kilala ng mga sundalo si Baki ay si Tsukasa na ang pinakamalakas na high school sa Japan. Tumalo ng sabik sa laban na Maya saka pinagpapalo ang kahoy para madaganan ang strongest high school. Ngunit napa-atras din siya nang sinuntok ng malakas ni Tsukasa ang kahoy na naputol. Umatake pa rin si Maya na parang manyak at sunod-sunod na pinagtataga ng espada ang lalaki na umilag-ilag. Ngunit sinalo ng lalaki ang kamay niya kaya nagulat ang babae. Malakas daw si Maya pero kulang pa rin para sa lalaki. Kaya nainis na sumuntok si Maya pero umikot si Tsukasa at binigyan ito ng malakas na liver shot. Kaya siya naman ang naging pangit ang mukha na naitapon at nawalan ng malay. Kaso ay sundalo ang mga kalaban kaya binaril din ang dibdib ng malakas na tao. Nag-recap muna si Tsukasa sa ginawa sa buhay. Saka din siya epat na pinagbabaril ng mga sundalo. Nakita ito ni Kohako na napasigaw. Babarilin din sana siya ni Stanley pero pumagitna si Hyuga kaya ito ang nataman ng bala. Nahawakan pa ni Hyuga ang baril ng kalaban at sinabi kay Kohako na walang oras para umiyak kundi ay gawin na ang trabaho. At naintindihan naman ito ng babae na binilisan ng pagtakbo. Kasabay ng pagbagsak ni Hyuga, ay mabilis na lapitan ni Kohako si Leonard at sinira ang comms device. Binati sila ni Stanley sa kanilang tagumpay. Saka din binarilang naluluhan na lang na babae. Sa castle ay nahulog ni Asagiri ang inaayos na speaker. Saka nakita ang madilim na langit. Buhay pa si Tsukasa na sinasabi sa isip na natapos nila ang misyon. Namatay na si Hyuga. Samantalang namamatay na silang pareho ni Kohako dahil sa tama ng bala. Bahala na daw si Senko sa natitira nilang laban. Napatanong siya kung may pag-asa pa silang mabuhay tulad ng ginawa noon ni Senko sa kanila. Kaya nasabi niyang bahala na si Senko na gamitin ang science na dating ayaw niya pero ngayon ay pag-asa niya para mabuhay. Paalala, walang makakapagbigay ng buhay kundi ang Diyos lang.
Samantala sa isip naman ng namamatay na Kohako ay naniniwala pa ring mananalo ang mga kaibigan gamit ang power of science. Sa Science Kingdom ay sinubukan ni Taijo na sumigaw para matest ang speaker at malakas daw ito. Kaso ay nahihirapan naman si Kaseki sa pag-activate sa Medusa Ring. Sinabi ni Maya na hindi sila makakapagpatuloy kapag hindi pa nila naayos ang radyo. Pero sinabi ni Stanley na huwag silang tumigil. Ipinadala daw ni Senko ang mga malalakas na fighters nito para pigilan sila. Kaya mas dapat lang nilang bilisan ang pagsakop sa base ng mga bida. Saka din sila tumatakbo. Kinausap ni Senko si Luna na dahil nahuli sina Suika at Francois ay siya na ang magiging alas nila. Doktor pa rin ito kaya kapag natanggal daw ang mga piraso ng katawan ng mga bida ay siguraduhin niyang ibalik. At ipinasama din si Chelsea sa kanya para magtago sa safe na lugar. Kaya kahit ayaw sana ni Max na umalis si Luna ay nagpaalam na sina Chelsea na nakangiti pa rin. Ngunit sa daan ay hindi pa rin ito napigilan ang sarili na umiyak. Kaya nataranta ang napatanong na si Luna. Samantala ay narinig ni Ukyo ang pagdating ng mga sundalo kasama ng mga buhay pang hostages. Pero wala siyang marinig kina Tsukasa, Hyuga at Kohako kaya alam na niya ang nangyari. Ipinaliwanag ni Chelsea ang katotohanan na ginagawa ng mga kasama nila ang makakaya para ma-activate ang Medusa Ring. Pero dahil bigo pa rin sila ay pinaalis sila para mabuhay. Samantalang ang mga may iwan doon ay tiyak ang kamatayan. Kaya agad tumakbo si Luna para bumalik para sa mga kasama. Ngunit nakita na nila ang pagsabog ng kanilang base. Nagtatapon pala ng mga granada ang mga sundalo kaya sumasabog. Nakita ito ng mga nagulat na bida at hindi inakalang nakarating na si Stanley doon. Itinatapon pabalik ni Taijo ang mga granada na nahuhulog doon. Ngunit isang granada ang napunta sa paa niya saka din agad na sumabog. Kaya nilapitan siya ni Asagiri na umiiyak at hindi makapaniwalang yung matibay nilang kasama ay bagsak na sa lupa. Naririnig ni Zeno ang mga pagsabog at naisip na science laban sa science. At si Stanley na ang pinakamalakas na tao sa kasalukuyan. Alam na daw ni Zeno na hindi papayag si Senko sa pagsakop niya ng mundo gamit ang science. At dahil dito ay papatayin o di kaya ay ikukulong nila ito habang buhay. Pero sinabi ni Ryusoi na akala lang daw ni Zeno kung panalo na siya. Hindi daw sisuko si Senko hanggat hindi nito nakakamit ang mithiin. Punong-puno ng pag-asa si Ryusoi, ngunit bigla din siyang nabaril sa dibdib at bumagsak sa lupa. Nakita pa siya ni Asagiri na muling natakot sa pagkamatay ng kasama. Ayaw magpaawat ni Luna na pinipigilan ni Chelsea habang nasa Syra ang kingdom. Samantalang sa loob ay lugmok na si Asagiri na sinubukang sumuko ang bandila. Pero pinagbabaril ito ng kalaban. Ipinakita din ng nawalan ng pag-asa na Kaseki kaharap ang nasusunog na pinaghirapan nila. Katabi niya ang masama ang loob na Chrome dahil wala silang natapos. Biglang may tumawag kaya nagtaka ang tatlo. Pero alam na ni Senko na maganda itong balita. Ipinakita si Joel na inilagay ang diamond sa Medusa Ring at malawak ang ngiti ng tagumpay. Saka pa ito nag-toast ng alak dahil nagawa nitong ma-activate ang hawak na Medusa Ring. Nagpasalamat daw si Joel sa natuklasan ni Kaseki na pagkakahati ng diamond battery. Naiparating ito ni Francois sa kanila ng coded message pala na sinabing nahati sila sa dalawang grupo. Hindi ito na-decode ng mga Amerikano. Pero napagtanto ni Joel na patungkol ito sa diamond battery na ginagawa nila. Hinati ni Joel ang diamond battery at nalaman na nito ang kailangan para makagawa ng brand new na Medusa battery. Dahil sa nalaman ay muling nagsaya ang matandang macho at sinabing hindi din nasayang ang pinaghirapan at pinagpaguran niya. Ngunit sa Corn City ay sinira ni Brody ang baso na kinaroroonan ng Medusa Ring at kinuha ito. Saka din sila agad pinalibutan ng mga sundalo na may hawak na baril. Agad itinago ni Brody ang Medusa Ring sa isang vault at isinara. Kaya bigo ulit ang mga bida. May isang bagay pa daw na gustong gawin ni Kaseki at iyon ang makongratulate si Joel sa tagumpay nito. Sinabi bigla ni Asagiri na wala ng radyo ang mga kalaban nila. At wala na silang paki kahit pa yung pagsuko niya kanina. Saka sinabing itinaya ni Kohako, Tsukasa at Hyuga ang mga buhay para sa tagumpay na ito. Kaya muling nagkaroon ng fighting spirit ang natitira pang mga bida na ipagpatuloy ang laban. Nagpadala sila ng coded message sa wikang Japanese sa relos ni Joel. Nasa wikang Japanese ito na hindi maintindihan ni Joel. Kaya nag-translate si Minami para sa lalaki samantalang narinig ito ng lahat. Dahil nalaman nilang mamamatay din naman silang lahat ay naghanda ang mga mandirigma para lumaban hanggang wakas. At kahit pinagbabaril sila ng mga sundalo ay umatake ang mga ito at pinagbubugbog ang mga sundalo. Nakita ni Joel ang fighting spirit ng mga kasama kaya maging siya ay na-inspired din. Habang patuloy sa pag-alsa ang mga nag-aalburutong mga mandirigma, ay sinabi ni Senko ang final message nito sa lahat na sila ay muling magiging mga bato dahil sa petrification device. Pero kalaunan ay saka din nila ililigtas ang sangkatauhan. Pinasok ni na Magma at ng mga kasama ang pinagtataguan ni Brody at ng ilang sundalo. Umatake silang parang sabik sa laban. Pero pinagbabaril sila ng mga sundalo kaya nasaktan si Yu.
Ngunit sinabi ni Nikki na hanggat kaya nila ay huwag silang tumigil. Pinagpapalo ni Mose ang mga sundalo gamit ng sibat. Saka din mabilisan na inagaw ang susi sa leeg ni Brody na tumilapon. Agad na tumalo ng gymnast na Homura at sinalo ang susi sa ere. Pero binaril siya ng pistol ni Brody kaya nabitawan ang susi. Kukunin sana ito ni Kira Isami pero nabaril din siya. Kaya ipinasa ito kay Magma na mabilis ang pagtakbo patungo sa vault. Inilagan niya ang baril ni Brody at sinuzi at binuksan ang vault. Pero naratrat na siya ng baril ng mga sundalo. Maging ang iba pang mga mandirigma tulad ni Mose, Nikki, at Kinro ay nangagsi-tamba na rin dahil pinagbabaril sila ng mga sundalo. Nang tahimik na ang lahat ay inakala ng mga sundalo na panalo na sila. Tapos naiiyak pa daw si Kalbo. Pero biglang lumabas si Joel sa pinagtataguan at mabilis na tinalo ng vault sabay bukas ng speaker ng relos nito. Isinara ni Brody ang vault kaya nasaktan ang kamay ng kawawang Joel. Saka pa siya pinagtawanan ni Brody na nagtanong kung bakit pa siya lumalaban. Sumagot si Joel na dahil inistorbo nito ang pag-inom niya ng unang alak ang kanyang tagumpay. Sinabi ni Brody na naroon naman siyang technician para maging bagong kaibigan ni Joel. Pero natigilan ng kalbo nang marinig ang static noise mula sa relos ni Joel. Saka sinabi ni Joel na hindi sa lugar na iyon magmumula ang command, kundi ay sasabihin ito ng isang Diyos. Saka din mula sa Kingdom of Science ay nag-command si Senko ng activation sequence para sa petrification device. Narinig ito ng mga nag-aagaw buhay na Nikki at Yuzuriha. Kaya nasabi nilang hindi ang Diyos talaga, kundi ay si Senko mismo. Saka din ipinakita ang malawak na pagka-petrify ng kinaroroonan ng Corn City. Sa kinaroroonan ni Senko ay nag-aalala ang mga bida nang sinabi ni Senko na parating na doon ang petrification beam. Sinabi ni Chrome na gawin nila ulit yung technique na ginawa nila dati at magpasahan na lang sila ng revival fluid. Pero sinabi ni Senko na dahil malawak ang beam ay mas mabilis ito at alanganin silang magtagumpay. Ipinapaliwanag pa lang ni Chrome ang naiisip na paraan pero biglang nataman ng bala ang revival fluid at maging si Senko kaya nagulat ang mga kasama. Natigilan sina Maya at ang mga kasama nitong sundalo nang makita ang petrification beam na paparating. Maging sina Stanley at Zeno ay nakita ito kaya nanlaki ang mata ni Zeno. Naagaw ang atensyon ng mga sundalong nagbabantay kina Suika at ng tatlo pang hostage. Kaya nagawa ni Ukyo na matamaan ng palaso ang pagkakatali ni Francois at nakalaya ito. Saka din agad pinatulog ng dalawang warrior si Leonard gamit ng pamalo. Agad nilang nasecure ang revival fluid na dala-dala ni Francois na itinabi ng mga sundalo. Pero nakasunod din pala sa kanila sina Zeno at Stanley na walang pagdadalawang isip na pinagbabaril ang mga babae at bata na dagwang bumagsak. Sila daw ang kukuha at gagamit ng revival fluid na naroon. Samantala ay nakita din ni Luna at Chelsea ang paparating na petrification beam kaya natakot ang dalawa. Sinabi ni Chelsea na tapunan nila ang kanilang mga sarili ng revival fluid. Kaya agad namang kumuha si Luna ng isang bote at mabilis na itinapon ito sa ere. Pero out of timing siya kaya mintis ang balak nila at pareho din silang naging bato. Nag-uusap sina Zeno at Stanley tungkol sa calculation nila kung paano gagamitin ang revival fluid. Nang matigilan sila dahil sinabi ni Maya na walang revival fluid doon. Nakita nilang walang laman ang helmet ni Suika. Dala-dala na pala ng bata ang mga revival fluid at mabilis tumakbo sa kinaroroonan ni Chrome. Ipinasa niya ito kay Chrome habang binabaril siya. Na agad namang ipinasa ni Chrome sa umakyat na asagiri. Nagtaka si Zeno kung bakit nila inalagay sa tower ang huling bote ng revival fluid. Kaya ipinakita ang balak ni Senko na kapag natahimik na ang lahat na naging bato at nakidlatan ang tower ay mabubuhay ang tatamaan ng revival fluid sa sulok. Nais kunin ni Stanley ang huling bote ng revival fluid pero pinag-isahan siya ng mga natira na bida. Nakita ni Senko ang lumapit na bata. Kaya inutusan niya itong pumunta sa gitna para siya ang bumuhay sa kanila kalaunan. Agad na nagpatalon-talon si Suika patungo sa gitna ng tower at pumosisyon. Habang papalapit ang beam ay nag-isip si Stanley na kung babarilin niya ang bote ay posibleng matapan ito sa isa sa kasama nila at hindi sila matatalo ng mga bida. Pero naisip din niyang pwede ring wala ni isang magising na mga tao kapag ginawa ito at talo lahat ng mga tao. Sa kanya tinutukan ang target. Samantala ay nakatayo si Zeno sa harap ni Senko na kinakausap pa rin ang bida. Sinabi ni Senko na paalam na muna pansamantala hanggang sa muli nilang pagkikita. Saka din sila naging bato pareho ni Senko. Nakapag-isip na ng pasya si Stanley kaya tinanggal nito ang mga armas at naghabol pang magyosi. Tinanggap na daw nitong natalo sila ng mga mas bata sa kanila. Saka din siya naging bato. Maging yung mga nasa Japan ay nakita din ang paglapit ng petrifying beam. Kaya pumosisyon na silang yumuko para kapag maging bato man ay hindi sila mababasag. Saka din sila naging mga bato. At natapos ang series, ay mayroon pa pala. Naging bato ang lahat na tumigas. May nakahiga at mayroong nakatayo at mayroong nakapost. Dahil tumigas ang mga tao ay naging malungkot yung kawawang aso. Mabuti na lang at may dumating na baboy kaya naging friends sila.
At sa paglipas pa ng maraming taon ay lumaki na silang kapwa maskulado. Pero wala pa ring naka-recover sa mga tao. Tumubo ang mga puno at damo sa paligid. Pero yung speaker ng mga bida ay gumagana pa rin. Isang leopard ang aksidenteng sumigaw sa speaker at natakot din ito ang sarili. Pero nagkabitak ang lalagyan ng revival fluid. Sa paglipas pa ng panahon ay naalala ng aso ang amo na si Suika kaya umalulong ito. Pero sa tingin ko mamamatay ang asong ito na hindi na makikita pa ang mga amo. Isang araw na umulan ay nagkaroon ng kidlat at nataman ang tower na kinalalagyan ng revival fluid. Kaya nabasa si Suika at muli itong naging tao. Naalala niya ang plano ng mga kasama at masayang pinuntahan si Senko. Masaya itong naalala ang sinabi ni Senko na kasama siya sa special squad. Tumakbo siyang inisip na ibabalik lahat sa pagiging tao. Ngunit nadapa siya at napatanong kung nasaan ang revival fluid. Naglakad pa siya na muling napatid sa ugat ng isang punong kahoy. At hindi siya aware na ahas pala ang inakala niyang baging na agad din niyang itinapon. Muntik pang malugi yung huling pag-asa ni Senko. Naghanap pa siya sa paligid kung nasaan ang revival fluid. Pero wala siyang makita. Nakaupo siya nang biglang marinig ang tiyan. Kaya naghanap siya ng pagkain at mayroon naman siyang nakuha na huling bote ng pagkain. Pero naisip niyang kapag maubos na ang pagkain niya ay mamamatay na siyang mag-isa. Napaiyak siya sa gitna ng gabi at sinabing tulungan siya ng mga kasama. Humingi siya ng pagkain kay Francois. Nagtanong siya ng kung anong gagawin kay Senko at nais may akap ni Kohako. Pero nang maalala niya na mag-isa lang si Senko noon na nakasurvive ay muling nagkaroon ng pag-asa ang bata. Saka sinabi nitong gagawin ng lahat para makagawa ng revival fluid kahit paabutin siya ng ilang araw. Nakita siya ng mga unggoy na nagtanungan kung anong klase ng unggoy si Suika. At sinabi ng babae na tao siya. Isa-isa niyang tinipon ang mga tao na bato na malapit sa tower. Saka siya nagpunta sa gubat at sinilip-silip ang mga damo kung saan posibleng may tao. At nagulat siya nang makakita ng maskuladong tao na bato. Isa itong sundalo na kinalaban nila noon. Nahanap din niya sina Francois, Matsukaze at Ginro. At inalala ang ugali ng mga ito noong magkakasama pa sila. Pinipilit niyang madala ang katawan ni Ginro nang biglang maputol ang kamay nito. Kaya pagdating niya sa tower ay kinalkal ang bulsa ni Senko baka naroon ang itinago nitong super glue. Pero isang nakatupi na papel ang nakita ng bata na isinantabi niya. Kalaunan pa ay may nahanap siyang glue na pinahid sa kamay ni Ginro at saka binuo ito. Naalala nito si Kohako na agad niyang hinanap. Nang makita ang katawan ng babae ay sinubukan niya itong buhatin. Pero dahil pangit ang daan ay hindi niya ito mabuhat. Naisip niya ang mga motorsiklo nilang dati. Kaya hinukay niya kung saan nila inilagay ang mga lumang gulong. Gumawa siya ng kariton at dinala ang katawan ni Kohako. Pagkalipas pa ay nakuha na niya ang katawan ng mga kaibigan na naging bato. Habang gumagawa siya ng panghuli ng isda ay naalala niya sina Luna at Chelsea na hindi niya alam ang kinaroroonan. Naiisip niyang pinadala sila ni Senko sa ibang direksyon. Nanghuli siya ng isda at ito ang ginawang pagkain. At gamit ang gulong ay sinimulan ang sariling expedition para hanapin sina Luna na alam niyang may dala din na revival fluid. Sa paglipas ng maraming araw ay hindi siya sumuko sa paghahanap. Hanggang may makita siyang basag na lalagyan ng revival fluid at nakita ang mataas na talampas. Kaya kaagad siyang umakyat sa mataas na talampas at nagsaya nang makita ang naging estatwang mga bato ng dalawang babae. Agad niyang tinignan ang bag ng mga ito. Pero wala din siyang nakitang revival fluid. Kaya nanlumo ang bata na sinabi sa sarili na wala na siyang pag-asa at tatanda na lang siyang mag-isa hanggang mamatay. Ngunit sa daan pabalik habang sakay ang dalawang babae na bato ay sinabi niyang hindi pa rin siya iiyak at titigil dahil big girl na siya. Muli siyang nagutom at naisip na ang gagawin naman niya ay ang pagkuha ng mga pagkain. Nakita niya ang map na ginawa ni Chelsea at ginamit ito. Kaya nalaman niya ang kinaroroonan ng mga prutas na kanyang kinuha. Naisip niyang kahit tumigas ang mga kasama ay natututo pa rin siya sa mga ito. Naalala niya bigla ang papel na nakita niya sa bulsa ni Senko. Kaya agad niya itong binuksan at nakita ang roadmap kung paano gumawa ng revival fluid. Napaiyak man si Suika, pero sinabi sa sarili na gagawin ang lahat para makitang muli ang mga kasama. Habang kumakain ng lechon isda ay binasa niya ang sulat ni Senko na formula ng revival fluid. Nalaman niya ang formula pero hindi pa rin niya ito maunawaan. 3 paraan daw ang naroon pero yung 2 lang ang pinili niyang gagawin. Sinubukan niya ang mga science experiment na itinuro ni Senko pero nahihirapan siya. Nakuryente din siya sa binalak gawin sa ilog. Dahil hindi niya kaya ang 2 option ay kinuha niya ang option 3 na ibinalik sa bulsa ni Senko. Nakita niyang kailangan ng tae kaya pumangit ang mukha nito. Pero naghintay siya ng tumae na hayop at kinuha ang tae ng mga ito. Pero maraming tae daw ang kailangan niya at hindi niya maisip na titipunin niya ang sariling tae. May nakita siyang ibon na lumipad kaya nagkaroon siya ng idea. Pinuntahan niya ang nest ng mga ibon at kinuha ang tae ng mga ito. Saka ito tinipon tulad ng nasa instruction.
Para daw hindi siya magkamali ay isinulat niya ang step sa isang malaking dahon. Dinilig-diligan niya ang mga itinanim na tae. Saka din kumuha ng iba pang ingredients at iniluto ang mga ito. Masaya naman siya dahil nagkakaroon ng bunga ang mga paghihirap niya. Pero isang gabi na nakatulog siya ay umulan ng malakas kaya nasira ang ginawa niyang farm. Nakita niya ito at imbes na sumuko ay mas lumakas pa ang loob ng bata. Nagdesisyon siyang hindi titigil hanggat hindi nakakamit ang mithiin kahit pa daw umabot ng ilang taon. Kaya inulit-ulit lang niya ang mga method na nakalagay sa instruction. Saka din gumawa ng greenhouse na ang bubong ay gawa sa dahon. Sa isip naman ni Senko ay nagbibilang pa rin siya hanggang magising ng patak ng revival fluid na ginawa ni Suika. Naging tao ulit si Senko. At binati siya ng naging dalaga na Suika. What the heck talaga itong author ng anime na ito? Binati naman siya ni Senko na sinabing 7 years daw ang nakalipas bago nagtagumpay si Suika. Saka din siya niyakap ng naging chicks na. Nakita ni Senko ang nitric acid farm na ginawa ni Suika. Sinabi ng babae na madaming beses daw siyang nabigo at tumanda sa kaka-trial and error sa paggawa nito. Kaya sinabi din ni Senko na magaling ang ginawa ng babae at binati ito. Yun nga lang ay matagal na panahon ang kailangan para sa proseso na ito. Kasama si Suika na gumawa ng bote ang bida. Saka din sa loob ng isang araw ay nakagawa siya ng nitric acid. Kaya nagreklamo si Suika dahil yung 7 taon na pinaghirapan niya ay natapos lang ni Senko ng isang araw. Pero kinailangan pa rin nila ng 16 days bago nakagawa ng revival fluid. Unang binuhusan ni Suika si Kuhako ng revival fluid. Pagkagising ni Kuhako ay namukan naman nito si Suika na naluluha dahil miss na daw ang yakap ni Kuhako. At naluha din si Kuhako na niyakap ang baby girl nila dati. Binuhay din nila kaagad sina Ryusoi at Francois na masayang makita si Suika. Dahil sapat lang ang nagawa nilang revival fluid para sa mga kasama ay ito lang ang binuhay nila at hinayaan yung mga kalaban na bato. Masaya ang mga nabuhay na gang ni Senko. At naging masigla at malakas daw ulit si Kaseki dahil sa epekto ng petrification at revival fluid. Naisip tuloy ni Chrome na mas maganda siguro kung hindi pa nila binuhay si Kaseki. Saka na lang kapag tumanda sila kaunti. Binuhusan din ni Senko ang nabuhay na Tsukasa. Pero si Hyuga ang agad nitong inalala. Sa tingin niya kasi noong nataman sila ng bala ay patay na ito. Binuhusan nila ito at nabitak naman ang outer shell ni Hyuga. Kaya napamulagat si Tsukasa. Hindi pa daw gumagalaw si Hyuga pero siniko ni Chelsea ang abs nito kaya napilitan ding gumalaw. At masaya ang lahat na muling nagkita-kita. Kaagad ding kumuha ng pagkain sina Tsukasa at Hyuga at pagsapit ng dilim ay magkakasama silang kumain. Napansin ni Kuhako na naninibago si Suika. Kaya sinabi nitong matagal na panahon daw kasing mag-isa lang niyang kumakain. Binigyan siya ni Francois ng pagkain. At nang matikman nito ni Suika ay naalala niya ang lasa ng pagkain na matagal na niyang hinahanap. Saka din sila masaya na nagpatuloy sa pag-inom at pagkain. Kalaunan ay sinabi ni Asagiri kay Senko na nakita nitong naglakad mag-isa si Tsukasa sa labas. Kaya tumayo naman ang bida. Agad namang nagpapansin si Asagiri na sinabing magpapakita siya ng mga magic tricks. Kaya naging excited ang mga naroon na manood. Nakikipagsaya sana si Chrome pero naiihi siyang bigla. Kaya naglakad siya para sana umihi. Ngunit napansin niya sina Senko at Tsukasa na nag-uusap sa isang gilid. Sinabi ni Tsukasa kay Senko na nakita nitong patay na si Hyuga bago pa siya ma-petrify. Pero naroon siyang muling buhay. Kaya nasabi din ni Tsukasa na narating na nila ang yugto kung saan ang mga tao ay nagiging immortal. At gulat naman ang tsismoso na pinapakinggan ang usapan nila. Kaya napasigaw sa saya si Chrome dahil hindi daw mamamatay si Kaseki. Siguro may kagandahan na rin daw ang ginawa ni Wyman na gawing bato ang mga tao. Pero masama pa rin itong gawain. Sinabi ni Tsukasa na puntahan nila si Wyman at kausapin tungkol dito. Para sa gagawin na ito ay kailangan nila ang tulong ng isang rocket scientist, at binuhusan ng katawan ni Zeno. Nag-alala si Chrome pero sinabi ng mga kasama na hindi problema si Zeno. Pagkagising ni Zeno ay nasabi nito ang ekspresyon na elegant, at napahanga dahil posibleng nakakapagdulot ng immortality ang Medusa Ring. Excited sana si Chrome na sabihin ito sa iba. Pero pinigilan siya kaagad ni Tsukasa na sinabing ang kaalaman ng pagiging immortal ay nagdudulot din ng masama. Dahil kung lahat ng mga tao ay dumami ay magkakaroon ng kakulangan sa pagkain at masisira ang kapaligiran. At posible din na magdudulot ito ng masamang pag-iisip sa mga tao. Sinabi din ni Senko na wala pa silang proof kung totoo nga ito. Nag-usap silang itatago ang lihim na iyon hanggat hindi pa nila naiintindihan ng lubos, para maiwasan ang pagkakagulo ng mga tao sa mundo. Nasabi ni Zeno na gusto ng isang dictator na tulad niya ang power na iyon. Pero bakit pa siya ginising ni Senko? Kaya ipinakita at ipinarinig ni Senko ang recording sa isang earring kung saan narinig nila ang boses ni Wyman. Hanggat hindi nila nalalaman ang intensyon ni Wyman ay pwede lang nitong gawing bato ulit ang mga tao. Naintindihan naman ito ni Zeno at sinabi kay Senko na makikipag-cooperate ito kay Senko. Pupunta sila ng buwan at kakausapin si Wyman.
Pinagpila nila ang mga trusted na sundalo ni Zeno. At sinabi nilang dahil sa ginawa ng mga ito na pagtugis sa kanila ay saka na lang nila ito bubuhayin kapag maayos na ulit ang sibilisasyon. Alam ni Zeno na ang kapalit nito ang pakikisama niya sa Kingdom of Science. Tinignan ni Zeno ang mukha ni Stanley. At sa loob ng kamalayan ni Stanley ay ayos lang naman daw sa kanya ito. Kaya pinagyosi nila ang estatwa. Saka din nagdamit si Zeno ng paborito niyang damit na hindi ko alam kung saan tumubo. Pareho silang gumawa ng plano para gumawa ng spaceship sa Stone Age na iyon. Naalala ng mga bida ang pinagdaanan nila para makarating sa tagpong iyon ng kanilang buhay. Nagmula sila sa Japan hanggang South America. At ngayon ay may formula naman na sila para gumawa ng rocket ship. Ang bago nilang misyon ay Operation Magpunta ng Buwan at hanapin si Wyman. To be continued ang ating series pero next year pa daw. Pero kung nagustuhan mo ang ating video ay magpunta ka lang sa ating mga videos at pumili ng isa. Dahil lahat ng mga iyan ay maganda.